Ang pinakamapaminsalang pag-atake sa isang daungan ng Russia mula na magsimula ang malawakang digmaan. Inatake ng mga drone ng Ukraine noong gabi ng Marso, 25 ang daungan ng Ust-Luga sa Leningrad, Russian Federation, at hanggang ngayon ay hindi pa rin maapula ang malakas na sunog doon. Nang makita ko ang unang kuha mula sa lugar ng pagsabog, parang hindi ako makapaniwala dahil sobrang lakas ng apoy. Kalaunan, napatunayan na malakas talaga ang sunog at totoong nangyayari. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang nasusunog doon ng ganoon katindi. Dahil dito, nagsimula magsulat ang mga Ruso na binuksan umano ng mga bansang Baltiko ang himpapawid para sa mga drone ng Ukraine. Ibig sabihin, di umani sangkot din sa pag-atake ang Lithuania, Latvia at Estonia. Mahalagang banggitin dito na sa parehong gabi, totoong pumasok sa Lithuania, Latvia at Estonia ang mga Ukrainian drone at doon bumagsak. Pero ang mahalagang punto dito ay, sa mga lugar kung saan bumagsak ang mga drone, madali nang matukoy at nagawa na ito na ang mga Ukrainian drone na ito ay pumasok sa mga bansang Baltiko mula sa panig ng Russia. Baka hindi ito malinaw pakinggan, kaya ngayon ay lilinawin natin ito. Ako si Alexi Pecci, talakayin natin ang paksang ito. Pero bago simulan ng episode, hinihiling ko ang inyong suporta sa YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor. Ang lahat ng link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta na maibibigay ninyo para sa video na ito. Pwede ninyong suportahan sa dulo ng episode kung naging interesante at kapakipakinabang ito para sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pecci News, nasa video description ng link. Doon kami nagpo-post ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Kaya sisimulan ko ang episode na ito sa talagang napakagandang piling mga eksena kung paano nasusunog ang Russian port na Ust-Luga sa Leningrad, sa rehiyon ng Leningrad. Makikita sa mga eksenang ito ang epekto ng drone attack noong gabi ng Marso 25 na nagdulot ng sunog sa port ng Ust-Luga sa Leningrad. Iniulat ng puwersa ng espesyal na operasyon ng Ukraina kasama ang serbisyo ng seguridad ng Ukraina at iba pang ahensya na tinamaan nila ang port ng Ust-Luga sa Baltic Sea, halos 1,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraina. Sa loob ng port, ayon sa ulat, tinamaan ng mga long-range na drone ang mga pasilidad ng kumpanyang Novatek na siyang ang pinakamalaking tagagawa ng liquefied natural gas sa Rusya. Sinasabi rin na tinamaan ang mga tangke ng langis at mga produktong petrolyo. Nalaman din na nasira ang planta ng Novatek Ust-Luga na siyang nagsasagawa ng paglilipat at fractionation ng stable gas condensate. Nagulat si Gobernador Alexander Drozdienko ng Leningrad Oblast na isinasagawa ang pagkontrol sa sunog sa pantalan ng Ust-Luga. Interesante, parang Ukrainian ang apelyido niya. Ang pagkokontrol sa pagkalat ng sunog ay tumatagal na ng 1 araw. Nasa ilalim din ng pag-atake ang Vyborg kung saan nasunog ang isang dry cargo ship sa Vyborg Shipbuilding Plant. Ang General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ay nagulat kalaunan na oo, talagang inatake rin ng mga sundalong Ukrainian ang shipbuilding plant. Ayon sa ulat, nasira ang patrol icebreaker na purga na ginagamit ng border service ng FSB. Ilang araw bago nito, inatake ng mga drone ang isa pang malaking pantalan na nasa Baltic Sea rin, ang Primorsk, na malapit sa Vyborg.
Sa huli, ayon sa pananaliksik ng mga analyst ng OSINT at mula sa opisyal na mga source, nalaman na 3 oil tanker ang tinamaan ng mga Ukrainian drone. Ang Isopas na may bandila ng Greece, Siagim na may bandila ng Marshall Islands, at Fiesta na may bandila ng Sierra Leone. Nasira at nawasak din ang 5 tangke na may lamang fuel oil, gas condensate at fuel, 3 technological na pasilidad kabilang ang hydrocracking unit, 3 pantalan kasama ang mga estruktura ng pantalan, 1 gusaling pangserbisyo at dormitoryo, 2 ginagawang bangka ng Coast Guard ng Border Service sa Vyborg Shipbuilding Plant, 1 port crane at tender area sa Port Energo Pier, at 1 distribution substation. May mas maliliit pang pinsala doon. Sa huli, ang port ay hindi pa makakabalik sa operasyon at ito ang pinakamapaminsalang atake ng Ukraine laban sa Russia. Ayun, hindi naman aaminin ng mga propagandista ng Russia na malaki ang epekto ng Ukraine sa kanila at matagal pa silang makakabawi. Nagmadali ang mga propagandista ng Russia na baliktarin ang kwento at magpakalat ng bagong kasinungalingan para ilihis ang atensyon ng mga Ruso. Isa-isahin natin ito. Sa parehong araw na inatake ng mga drone ang pantalan ng Ustiluga, may isang drone na pumasok sa Estonia at bumangga sa chimney ng Over Power Plant sa hilagang silangan ng bansa. Ayon sa mga energy worker ng Estonia, walang malaking pinsala sa planta, normal ang operasyon ng kuryente at walang nasaktan. At ayon sa resulta ng investigasyon, sinabi ni Margot Poloson, ang punong direktor ng seguridad ng pulisya ng Estonia, na ang drone ay mula sa Ukraine. Ayon kay Margot Poloson, may iba pang mga drone din na lumabag sa himpapawid ng Estonia kaya kinailangan nilang gamitin ang Baltic Air Policing Mission. Noong Miyerkules, iniulat din ng Latvia ang pagpasok ng mga drone sa kanilang himpapawid at noong Lunes naman ay sa Lithuania. Sa parehong kaso, galing din sa Ukraine ang mga drone. Ngayon, kumalat ang kwento ng mga propagandista ng Rusya na binuksan daw ng mga bansa sa Baltics ang himpapawid nila para makadaan ang mga drone ng Ukraine at umatake sa mga Ruso. Pero sa totoo lang, nakakalimutan ng mga propagandista na kapag iginuguhit nila ang ruta nila, para makarating sa mga bansa sa Baltics, kailangang lumipad ng daan-daang kilometro ang drone ng Ukraine o kaya'y dumaan sa Belarus o sa Poland. Yan ang bahaging hindi nila binabanggit. Para sa mga Ruso, malaking pangyayari ito. Kumbinsido silang ang Ukrainian drones ay inaatake na ang Russia sa pamamagitan ng mga bansa sa Baltics. Ganyan mag-isip ang mga walang edukasyon. Pero kung may konting pag-iisip, alam nilang hindi ganoon yon. Uulitin ko, kailangan ng mga drone na ito na lumipad ng napakalayong distansya sa Belarus o Poland. Kailangan nilang lumihis ng ruta pagkatapos ay pumasok sa mga bansa sa Baltics at lumipad papunta sa parehong Ust-Luga. May problema dahil natuklasan ng mga autoridad sa Baltics na pumasok ang mga drone ng Ukraine sa kanilang himpapawid dahil sa malawakang pag-atake ng drone sa Leningrad at Ust-Luga port. Pero pumasok sila sa kanilang teritoryo mula sa panig ng Russia. Dito, marami ang magsasabing, teka, hindi malinaw. Magbibigay ako ng sipi mula kay punong ministro ng Latvia, Evika Selinya. Sa gitna ng sunod-sunod na pag-atake sa Ukraine, dapat nating asahan ang matitinding kontraaksyon ng Ukraine. Nasa hangganan tayo at ramdam natin ito. Sa huli, napagkakasunduan ng mga eksperto sa militar at mga analyst na ang mga drone ng Ukraine na pumapasok sa teritoryo ng mga bansang Baltiko ay nagmumula sa panig ng Russia. Ipinapakita nito na ang ilan sa mga Ukrainian na drone ay nagagawang mahadlangan ng mga Ruso gamit ang kanilang mga radio-electronic na kagamitan. Sa pamamagitan ng electronic warfare, nagagawa nilang baguhin ang direksyon ng pag-atake. O kaya naman, ang drone na naapektuhan ng electronic warfare ay basta na lang nawawala sa oryentasyon. Ayan ang paliwanag kung paano napunta roon ang mga drone na iyon. Pero samantala, noong gabi na ika-26 ng Marso, inatake ng mga drone ang planta ng pagpoproseso ng langis na Kirishe Nefte Orgshintes sa rehiyon ng Leningrad sa Russia. Isa ito sa pinakamalalaki sa bansa. At ang mga hilaw na materyales mula roon ay ikinarga sa mga tanker. Ang mga tanker ay nasa mga pantalan ng Ust-Luga at Primorsk kung saan nagkaroon ng mga pag-atake noong nakaraang araw. Ibig sabihin, gaya ng naiintindihan ninyo, una sa mga pantalan, tapos siya sa mga oil refinery.
Ang kumpanya ay matatagpuan mga 800 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Pinapatunayan ng pag-ataking ito ang komprehensibong lapit ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine sa pagsira sa buong kadena ng infrastruktura ng langis at gas ng Rusya. At hindi lang basta. At isa pa, napakahalagang punto. Dahil sa mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine, pagtigil ng oil pipeline na Druzhba at pagkasamsam ng mga tanker ng tinatawag na Shadow Fleet, hindi bababa sa 40% ng export capacity ng Kremlin sa pagkuha ng langis ay hindi pa gumagana sa ngayon. 40% ito ang naging pinakamalaking pagkaantala sa supply ng langis sa makabagong kasaysayan ng Russian Federation. Dito ay inilagay o sa halip, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Paalala, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na nasa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy.